Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth, and our FB page, The Pillar of the Truth. Once again, ito ang iyong kaibigan, Dr. Chris Dayogo. Bumabati sa inyo ng magandang hapon. Sa hapon na ito, ang pagdidiskusan natin ng isang katanungan dahil mainit ngayon ang discussion tungkol sa Calvinism or not. Kasi may mga statement dito, I am wondered why there are so much Christian hate Calvinism. So ang tanong din dito, Doc, kayo po ba ay Calvinistic? Do you believe in Calvinism or not? Pangalawa, nais kong itanong, kasi meron akong nakadiscuss tungkol sa issue ng Calvinism or not. Ang sabi niya sa akin, answer me through the Bible, not through logic. Masama po ba ang logic? Ito yung tanong dito. Well, salamat sa katanungan at salamat din sa pagkakataon na ito na ating pag-uusapan tungkol dito sa Calvinism or not. Ang unang tinanong dito is kung ako po ay Calvinism or not. Kasi marami pong nagtatanong din noon dati. Siyempre, technically, pag sinabi kong I am a Calvinistic, yung medyo limitado ang utak o kaya limitado ang pag-iisip. Iba ang mauunawaan nila. Kaya siyempre, ang palagi kong sinasagot, may mga statement, may mga views si Calvin na pinapaniwalaan ko, pero it does not mean na kahit pinapaniwalaan ko, hindi ako Calvinistic, I am biblical. Yun yung sinasabi nating technical lang na sagot para yung mga tao hindi ma-misunderstood. Pero maniwala man tayo o hindi, nung unang panahon, merong dalawang theology na lumalabas, lalo na tungkol sa eleksyon, tungkol sa kaligtasan. Ito ay between Calvinism and Arminianism. Well, nung unang panahon at nahahati ang mga tao, hindi gaya ngayon na ang daming magagaling din na authors, maraming lumalabas na theology ngayon. Pero nung panahon noon, ang katanungan, are you a Calvinistic? Do you believe in Calvinism or Arminianism? Siyempre, kung pagdating sa issue ng kaligtasan, Calvinistic ako. Dahil naniniwala ako doon sa salvation by grace. At pagdating naman sa ibang issue, may mga views si Calvin, hindi naman ako, hindi ako agree. Pero may mga views, halimbawa, tanungin ka nung unang panahon, ang meron noon is Arminian or Calvinism. Because I believe in election, siyempre, pag tinanong nila ako, are you Calvinism or Arminian? It does not mean na Calvinism ay pag mas malawak ang pag-unawa ng tao, ang pinag-uusapan lang dito kung ikaw ay Calvinism or Arminian ay doon lang sa view. It does not mean na pag sinabi mong Calvinism ka, taga-sunod ka ni Calvin. That's not the issue. Pero siyempre yung mga limitadong utak, ang pag-iisip, iba ang naunawaan. So, technically speaking, kung sa issue ng eleksyon, Calvinistic ako. Kung sa issue ng salvation by grace alone, Calvinistic ako. Hindi ako Arminian.
Pero it does not mean na when I said I am Calvinism or Calvinistic, it does not mean that I am the followers of Calvin. That's not the issue. Ang issue lang, ang context lang doon, kung ano yung issue na pinag-uusapan. Ano yung view. Siyempre, si Calvin naniniwala sa salvation by grace alone at naniniwala din doon sa eleksyon. Bagamat ang eleksyon, theologically, ay medyo, halimbawa, naniniwala ako doon sa election by foreknowledge. Hindi po by will. Halimbawa, maraming naniniwala na pinili ng Diyos ang kanyang ililigtas. I am not agree with that. There are preachers, pastors who believe that God has chosen those whom He is going to save. But for me, that's not the purpose of election. The word election is that God knows those who will respond to the gospel. God knows those who will receive Christ, and that is the reason why in advance they were chosen. So they were chosen in advance, not because He has chosen whom He likes to save or to be saved. Jesus died for all. Hindi ako naniniwala doon sa Jesus died only for those whom God has chosen. Siyempre, ano ba yung John 3:16? Di ba sinasabi diyan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. May sinabi ba doon na so that those who were chosen, wala naman na. So, naniniwala ako doon sa election, not by favoritism, not by will, but I believe in the election by foreknowledge. God knows beforehand, God knows those who are going to believe, who are going to accept Christ as their Lord and Savior, and that is the reason why in advance or beforehand, God has chosen them. That is what I have believed in election or predestination. Now, speaking of permanent salvation, that was the view of Calvin. We are eternally secured and we are eternally saved. And the Arminian believes that salvation can be lost. So when the question is, if I have believed in what Calvin said, I am a Calvinistic. But the truth is that I am biblical. What the Bible said, that is what we have believed. But because Calvin believed that salvation is by grace alone and salvation cannot be lost, in that issue, whether Arminian or Calvinism, I am Calvinistic. But in reality, I am biblical. I believe that salvation cannot be lost because of what the Bible said. I am only a Calvinistic when I am asked. Pag tinanong mo ako, yung view ba ng Calvin na hindi mawawala ang kaligtasan, dyan ba ako? Siyempre sasabihin ko, oo. Pero the truth is, kahit wala si Calvin, naniniwala pa rin ako doon sa sinasabi ng Bible. So sa akin, hindi naman ganong issue yun eh. Ang problems kasi natin, ay para bang nawawalan ng ethics ang mga kapastoran na. Mga pastors, iisang fellowship, iisang pangalan, iisang group, nagdidebatehan sa FB. Kung ako lang ang masunod, ano kaya yung mga pastors? Mag-discuss lang tayo personal. Sa messenger, wag natin gawin sa public. Kasi ang problems, nakakahiya po yung mga kapastoran na sa isang church, isang fellowship, isang paniniwala, nagpapagalingan sa FB.
They criticize each other. Tignan niyo ang Iglesia ni Cristo. May Iglesia ni Cristo ba na dinidiska kahit sinasabi natin cult sila? Meron pa tayong makita na dinidebate nila ang kapwa? Kahit sasabihin natin na cult si Soriano, meron ka bang nakita na ang ibig kong sabihin dito, sana kung ano yung dinadaldal natin sa public, ang kadebate sana natin yung mga kulto, yung hindi naniniwala sa salvation by grace. Yun ang dapat kalaban natin. Hindi yung kapwa mo naniniwala sa salvation by grace. Tapos minsan maraming hindi naniniwala sa major and minor differences. May nagsabi sa akin, wala namang major, wala namang minor sa Bible. Well, minsan, that's the danger of little learning. Kapag kulang nga talaga naman ang pag-aaral, it's really dangerous. Hindi po tayo, ang ibig kong sabihin sa ministry, ang importante po ay yung calling natin. Yung pag-aaral ng mahabang panahon, privilege po yon. Doctorate or degree is not the number one qualification for the ministry actually. But this is a great privilege. Kasi the more you study, the more you discover your failure. And the more you study the Word of God, the more you are strong. And the more you study, the more you are closer to God. Yun naman ang ibig sabihin. Ang problems kasi, ang nangyayari sa Pilipino, silusan, sirahan, ano ba yan? Huwag natin gamitin yung mga personal natin dito. Kung ako lang ang masunod, hindi ako nakikipagdebate sa kasama ko sa ministry. Kung meron kaming minor differences, ay hindi na kailangan sa well, hindi naman sa pagmamakayabang. Isa po sa gustong-gusto kong subject sa college, yung logic and philosophy at gustong-gusto kong debate. Gustong-gusto kong public speaking. Gustong-gusto ko rin nakikipagdebate sa mga kulto. Yung hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, mga umaatake sa aking pananampalataya, na yung pagsamba ng linggo ay pagsamba ng demonyo. Doon ako nakikipagdebate, yung mga hindi naniniwala sa salvation by grace, yung hindi naniniwala po sa hell, doon ako nakikipagdebate, doon ko inuubos. Ina-apply yung aking kayabangan. Hindi sa kapwang kapwa magbanggit sana ako pero nakakaya kasi sa public yung mga pastors isang klase ng church sila. Naniniwala sila sa salvation by grace pero pagdating sa mga personal views, mga prinsipyo, nagdidebatihan. Yung mga nagsasabi na walang minor at walang major sa Biblia, ito kasi ay dahil sa kakulangan. Ito ay dahil sa kakulangan ng kaalaman o dahil sa limited ang napag-aralan. Anong sasabihin natin walang major? Halimbawa, pareho tayo sa paniniwala na si Kristo ay Diyos. Major yan. Pareho tayo na naniniwala na si Kristo, pareho tayo na naniniwala sa Trinity. Major din yan. Pareho tayo na naniniwala o kaya paniniwala sa kaligtasan by grace alone and by faith. And that is major. Pareho din tayo na merong hell. That is major. Kaya lang pagdating ng administration, magkaiba tayo. Naniniwala ko sa Socratic, naniniwala ka sa Democratic. Major ba yan? Hindi na po. Yun ang sinasabi nating minor differences. Halimbawa, naniniwala ako salvation by grace. Naniniwala ka naman salvation by works. That's major differences. Totoo po yan. Pwede tayong magdebate, pwede tayong mag-discuss. Pero pagdating sa giving, may naniniwala na pwede mong kolektahin ang tithes ng tao sa bahay. May naniniwala na hindi, dalhin mo sa church. Minor differences po yun.
May naniniwala po sa pre-tribulation, maniniwala naman sa post. And that is minor differences. Kaya hindi natin maiwasan na ang salitang major at minor, ito ay description kung ano yung differences natin. Halimbawa, may mga fellowship, may mga group, naniniwala na iba ang evangelist, iba ang pastors, iba ang church planters. Pero sa ibang group, I should say, meron silang mga pastors na walang church. Ang tawag sa kanila, they are evangelists. Ang ginagawa lang nila, namamasyal sila sa mga churches for revival. Pero sa nakikita ko sa US, may mga evangelist din. Pero ang mga evangelist na ito, unang-una, naranasan nila ang nagkaroon ng church. Naging successful ang kanilang church. Kaya nga ini-invite sila ng mga pastor para po ma-revive nila ang isang church. Ang problems, ito ang kulang sa mga kapastoran. Sinisiksik mo yung sarili mo, mag-preach ka sa isang church kahit hindi kanila in-invite. Sa akin, unethical ito. Hintayin mo na merong mag-invite sa iyo. Alam mo kung bakit tayo nag-i-invite? Sa akin, ang napag-aralan ko, kaya nag-i-invite ako ng speaker, yung alam ko na good example, nakakapag-revive sa church. Kung wala kang work, wala kang successful na trabaho, paano mo ma-revive ang church? Anong may papakita mo? So, yung iba, gustong-gusto nila yung mag-preach lang sa isang church, nakakuha ng love gift, doon sila nabubuhay. Pero meron tayong kasi kasabihan ng mga wild pastors. Ito yung walang church, walang ginagawa sa Sunday, kung saan-saan sila pumupunta. Maliban lang, as I said, kung ikaw ay nasa isang organization na ang paniniwala nila is meron silang evangelist, pwede doon, walang problems doon. Hindi unethical yon. Pero, siguruhin mo na kung gusto mo maging evangelist, meron kang nakaraan na o kaya naging successful ka sa nakaraan, na yon po ay ginagamit mo na example para ma-revive mo ang isang church. Merong isang pastor, gusto niyang pupunta dito sa ating church. Bakit? Nandito ka. Kasi Dok, may problems ako sa church ko. Anong problems? Yung iba, rebelde. Yung iba, hindi ako pinapakinggan. Anong gana akong mag-preach? Kaya sabi ko, kaya pinabigyan ko isang beses. Next Sunday, nandyan ulit. Dok, wala akong gana ulit. Kasi marami akong naririnig na laban sa akin. Anong gana akong mag-preach sa isang church na mga member hindi naman naniniwala sa akin. Balak ko pa nga mag-resign. Pinabigyan ko ulit. Pero after the service, kinausap ko na siya. Ang sabi ko, paano mo ma-revive ang aking church, ang aming church, kung yung church mo hindi mo ma-revive? Anong sasabihin mo? Sabihin mo, yung mga member hindi nakikinig sa akin, yung mga member hindi sila naniniwala sa akin. Anong example ang dadalhin mo sa member? Kapag ang testimony mo, ang aking mga members, very loyal sa pastor, very loyal sa church, very supportive sa gawain, hindi na sila kailangan pagalitan, basta salita ng Diyos sinusunod nila. Hindi ba nakaka-challenge yan? Pero kapag ang sasabihin mo, yung church ko hindi naniniwala sa akin, ganito, ganito, anong testimony doon? Kaya, well, ito yung, siyempre, dahil nga sa kakulangan, sa kaalaman ng mga kapastoral, kaya minsan, nagkakaroon ng unethical attitude. Pagdating naman doon sa criticize mo ang kapwa-pastor mo, ito rin ay against professional ethics. Ano bang sabi ng Biblia? Kung meron kang ayaw sa isang tao, puntahan mo, ipag-pray mo, puntahan mo, pero mag-ingat ka. Hindi yung aatakihin mo yung kapwa-pastor mo sa FB.
Alam niyo yung gumagawa ng ganyan sa logic yan? Gusto lang nilang magpasikat. Gusto lang nilang ipakita sa public na sila ang righteous, sila ang magaling. Yung kine-criticize nila, masama. Hindi po biblical yan at unethical din yan. Ngayon yung tinatanong dito, kaya sa akin, kung ako ang masunod, hindi ako nakikipag-discuss sa mga pastors, lalo na kung pareho din lang kami ng uri ng kaligtasan, pareho kami sa major doctrines. Yung mga minor differences lang, ay bakit ko siya i-discuss doon? Maliban lang, minsan, kung sila ay umaalis sa standard, meron naman tayong fundamental na paniniwala kung lumilipat na siya doon. Halimbawa, pagdating sa Trinity, ang Trinity, that is fundamental doctrine. Pag hindi ka naniniwala sa Trinity, ibig sabihin, pwede kitang kadebate, kadiscuss. Pero pagdating sa ibang bagay, sa minor differences, hindi na kailangan i-discuss. Ang dapat na kadebate natin, yung mga kulto, hindi naniniwala sa salvation by grace, naniniwala na salvation is by good works, yung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, yun yung dapat kadebate natin. Hindi naniniwala sa hell, yun yung dapat ka-discuss natin, doon natin ipakita ang ating kagalingan. Pero yung versus Calvinism or not, sa akin hindi naman ito dapat pinagdidiskussan sa public. Ito, yung tanong, may nagsabi sa akin, answer me through the Bible, not through logic and philosophy. Kaya ang tanong tuloy dito, Doc, masama ba ang logic and philosophy? Yun ulit yung sinasabi ko na sa kakulangan ng kaalaman, sa kakulangan ng kaalaman ng isang nangangaral ng salita ng Diyos, tuloy galit sa logic and philosophy. Nagpapasalamat kasi ako dahil yun nga, nasanay akong makinig noon nung bata pa ako. Nasanay na akong makinig sa mga senior. Nasanay na akong makinig sa pastor. At kasi yun ang problems kasi ngayon. Tama yung sabi ni Apostle Paul na hindi laws, not the laws of Moses ang kaligtasan. Pero yung laws of Moses ang nagdala sa atin sa katotohanan patungong grace. My father was a preacher of Assemblies of God. I was adopted by the American missionary who was a Pentecostal. Sa Pentecostal at sa Assemblies of God, nasanay po ako sa sinasabing loyalty kasi sa kanila meron silang presbyter, meron silang president na nag-i-issue ng lisensya. Pag hindi kanila binigyan ng lisensya, hindi ka pwedeng mag-preach. Hindi ka kikilalanin sa organization or they will not recognize you as a part of the organization. Wala pong independent na pastor sa Pentecostal. Lahat-lahat po, maaring merong independent or maaring pag sinabi natin independent organization, at least organization pa rin yun. Pero walang independent na pastor sa Pentecostal, sa evangelical at other groups. Meron silang boss, meron silang presbyter, supervisor, na kapag hindi ka sumunod, tatanggalin ka, hindi ka na pwedeng magpastor. Maliban lang kung magpastor ka sa sarili mo, ikaw lang. So, ang maganda doon, ako nasanay ng loyalty. Nasanay na ako, halimbawa, nung naging missionary po tayo, nasanay akong maging loyal sa aking senior. Pero sa ngayon, ang daming mga batang pastor ngayon, wala na. Panay independent, yung mindset nila is independent na. Wala na silang respeto sa mga senior, wala na silang respeto sa mother church, wala na silang respeto sa mga
nakakatanda sa kanila na akala mong magaling na sila. At hindi lang yan, yan ang maganda, nasanay ako noon, bagamat hindi na ako Pentecostal, ako po isang Bible Baptist. At maganda dito, within 30 years, I spent my studies from my master's degree and doctoral degree with at least 4 doctorate. Nasanay ako ng submission. Kasi kapag sa master's degree ka, gagawa ka ng thesis mo. Pag sinabi ng professor mo, mali ito, hindi mo pwedeng ikatwiran. Pag sinabi niyang mali, wala kang magawa kundi sundin. Pag ikaw ay gagawa naman ng dissertation mo, meron kang mentor, merong committee na nag-a-approve, lalo na kung mag-defend ka. So nasanay tayo ng loyalty. Pag sinabi ng, oh, this is wrong, you need to improve it. Hindi ko pwede sabihin, hindi, that is what the right thing that I have learned from the Bible. Halimbawa, minsan, sa Amerika, sabi ng professor, gumawa ako ng dissertation. So pinatunayan ko ang isang bagay. Ang sabi ko, with the span of years of my studies and working, of course, I have able to accumulate all those opinions and ideas. I heard that from the other preachers. So, ang sabi ng mentor ko, do you think that the authors nagagamitin mo? Gamitin mo yung scripture as the evidence. On the other hand, gagamitin mo yung mga authors para sila ang magpapatunay doon sa statement, doon sa view na ini-establish mo. So tama yung sabi, na-convince ako. Pag sinabi kong according to me, hindi sila maniniwala. But when I say according to Dr. Basker, according to Dr. So-and-so, may maniniwala. Ganun naman ang paggawa ng dissertation, which is true. Kaya doon nasanay ako ng loyalty. Kaya nagpapasalamat ako doon, pero siyempre yung mga bata pa na hindi nasanay sa loyalty, hindi nasanay sa submission, at siyempre hindi naman nakaranas ng mga ganong dami ng taon na pag-aaral, hindi nakaranas sa mga paggawa ng dissertation kung saan matuto ka, matrain ka na maging loyal, maging submission sa mentor mo, kaya nagtuturo sa iyo. Kaya iba talaga kung na-train ka. Ang totoong professional, ang totoong pastor na may pinag-aralan, alam nyo, mas maingat, mas marespeto, mas mapagpakumbaba. Kasi ang pagpapakumbaba, humbleness, ay parte po ito ng pag-aaral. Minsan kasi, ang minsan ang nakikita natin kung sino pa yung hindi nakapag-aral, sila pa ang mas mayabang. So siyempre, halimbawa, sabihin na lang natin, pag kinaka-discuss ko ang isang tao at nakakapagkwentuhan, when I am talking to a person, siyempre doon ko makikita, doon ko na in other words, doon ko na ma-measure ang kanyang edukasyon. Siyempre, hindi na kailangan, hindi mo naman kailangan pahiyain unawain mo. Hindi mo siya masisisi, siyempre hindi na napag-aralan. Pag hindi na napag-aralan yan, unawain mo na lang. Ang totoo nga, wala namang professional na chismoso hindi ba? Wala namang professional na wala kang ibang tinignan kundi pagkakamali ng ibang tao. Ang professional hindi ganoon. Kasi ang sabi ng Biblia, sabi ng Proverbs, don't be a tale bearer. Ang ibig sabihin doon yung don't be a tale bearer, pag tignan mo yung sa legal aspect yon, slander yon. Yung kasalanan ng ibang tao ang pinopromote mo sa public imbis na ebanghelyo.
So, walang totoong professional na chismoso. Walang professional dapat na mayabang. Ang pwede mo lang ipagyabang ay ang pwede mong ipagyabang ay yung success na binigyan ng Diyos sa iyo. Kaya dapat minsan may naririnig tayo, natural lang na magyabang kung may pinagyayabang. Ang masama, yung nagyayabang wala namang ipagyayabang. Halimbawa, atake tayo ng atake sa kapwa pastor, pero yung trabaho mo hindi naman lumalago. Inaatake mo yung tao, lumalago ang gawain. Minsan, atake tayo ng atake sa isang pastor, hindi ka naman tumutulong. Halimbawa, may mga kapastoran dahil sa kakulangan ng support, wala silang magawa kundi mag-sideline. At doon sa sideline nila, meron akong kilala na dahil sa kanyang sideline, nakatulong, nag-support siya ng maraming missionaries, nagawa nila yung kanilang building, nagkaroon po sila ng service. At nung lumaki na ang church, marami ng professional, hininto na nila yung business. Anong masama doon? Pero yung tao, atake ng atake, tungkol sa pagsa-sideline ng isang tao, pero siya mismo, wala naman siyang natutulungan. Kaya, pag inaatake mong isang tao, tulungan mo para may karapatan ka na mag-complain. So ito, bilang nakakatanda lang, advice lang sa medyo mga bata pa, para naman hindi tayo pinagtatawanan ng public, na tayo rin ang nag-away-away. Okay, pagdating doon sa logic, masama po, ano bang paniniwala niyo, Dok, sa logic? Masama bang logic and philosophy? Kasi ang sabi sa akin, answer me through the Bible, not through logic. Inuulit ko, ito ang problem sa mga taong may kakulangan sa pag-aaral o kaya kaalaman. Ang salitang logic, logic is the study of the rules and test of sound reasoning. Reasoning, sense, especially sound reasoning. Ang logic, ito yung pag-aaral at nakikita natin yung reason kung tama o hindi. Logic is often seen as the study of the laws of thought, correct reasoning, valid inference, or logical truth. It is a formal science that investigate how conclusions follow from premises in a topic or in neutral manner. For example, logic tells us that in a statement of the form, if, therefore, then, how, why, mga ito ay logic. Logic po yun. Anong masama doon? For example, wala po tayong mabasa sa Biblia na ang worship is Sunday. Meron ka bang mabasa sa Biblia? Ipakita mo nga sa akin, sabi na nakadebate ko, ipakita mo nga sa akin na ang pagsamba sa Biblia ay Sunday, hindi Sabbath day. Siyempre sa kanya, meron siyang mabasang Sabbath day. Ngayon, pag ginamit mo naman yung Sabbath day, halimbawa, pinakita niya, ito ang sabi ng Biblia, Sabbath day talaga, ang blessed ng Diyos, the seventh day. Pero kapag gamitin mo ang logic, totoo po, na Sabbath day ang blessed ng Diyos, pero not for worship, but for rest. Ang sabi pa nga doon sabi pa nga sa Biblia, ang Sabado, pagpapahinga, walang trabaho, walang lalabas sa gate. At kung talagang gusto mong tuparin yan, hindi yan pagsamba. Ang sabi diyan, huwag magtrabaho, magluto, maghugas, maglinis, at huwag lalabas sa gate. Anong ginagawa niyo? Nagluluto kayo, umaalis kayo, nagdadrive kayo, lalabas kayo ng gate. Ginagamit mo yung logic doon. Ngayon, pangalawa, sabihin sa akin, maibidensya ka ba na Sunday
ang pagservice sa Biblia. Meron bang Sunday sa Biblia? Wala ka talagang mababasa na Sunday sa Biblia. Ang logic ay naghahanap lang ng katotohanan. Philosophy ay naghahanap ng katotohanan. Iba kasi yung philosophy na naririnig lang natin sa kung saan-saan. Halimbawa, may konduktor at driver, paakyat sila, nabitin yung sasakyan. Ang sabi ng driver sa konduktor, maghanap ka ng kalso. Ang problems, itong konduktor, sabi niya, wala akong mahanap na kalso. Ang sabi ng driver, gamitin mo ang ulo mo. Anong ginawa ng konduktor? Yung ulo niya, ang kanyang pinagkalso. Logic ba yun? Kababahan po ng IQ yan. Hindi yon philosophy, hindi yon logic. Kasi ang logic, naghahanap ng katotohanan. Kaya nga, ano bang sabi ng Biblia kasi? Know things through understanding. May mga bagay na hindi mo nababasa yung word, pero nauunawaan mo. Halimbawa, Sunday. Meron ka bang mabasang Sunday sa Biblia? Wala po. Pero ang sabi ng Biblia, the apostles gathered together for worship first day of the week. Ano ba yung first day of the week? Sa Biblia, i-connect mo sa kalendaryo. Hindi ba yung first day of the week sa kalendaryo is Sunday? So ginamit mo na yung logic. Kung wala yung logic, paano mo ma-connect? There is no word Sunday in the Bible. We can only find the word first day of the week. But since we cannot even read the word by word Sunday as a day of worship, we can only find the word first day of the week. We will use logic. What is first day of the week according to our calendar? The first day of the week in our calendar is Sunday, and therefore, the day when the apostles gathered together for worship was on the first day of the week, meaning Sunday. Logic po yun. Kasi ang logic, ang ibig sabihin ng logic, naghahanap ng tamang reason, tamang pag-aaral, at tamang ebidensya. Kaya hindi masama ang logic. Kaya hindi natin sasabihin, Biblia lang, wag yung logic. Halimbawa, ginamit natin yung therefore. Halimbawa ngayon, mahirap mag-judge. Sasabihin natin, madali yung magsabi na Kristiyano. Madaling magsabi, Kristiyano ako. Madaling magsabi, I am saved. Pero anong sabi ni Apostle Paul in Romans 8:1? In Romans 8:1, Apostle Paul said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Yun yung ngayon, meron ka bang mabasa sa Biblia na kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, instant save ka na? Doon sa Romans 8:1, therefore now no condemnation. Pag ibig sabihin, sa oras na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, yun yung oras na i-declare ng Diyos na hindi ka napaparusahan. Logically speaking, ang ibig sabihin niya, save ka na. Because the word save meaning you are acquitted from condemnation. Logic na naman yun. Madali ang magsabi, Kristiyano ka. Pero anong sabi ni Apostle Paul? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Mahirap mag-judge whether ang isang tao, Christian o hindi. Pero logically speaking, therefore, if any man be in Christ, meron at merong pagbabago. Kapag ikaw ay Kristiyano, imposible na walang pagbabago. Kung walang pagbabago, there is no sign of Christianity, mahirap paniwalaan.
Logic po yun. So wala pong masama sa logic. Yung salitang philosophy, hindi rin masama. Because the word philosophy, is coming from the two Greek word. Philo means love for wisdom. Sophie is wisdom. No, the word philo, love. Sophia, wisdom. So therefore, philosophy means love for wisdom. Ano bang sabi ng Biblia? Be wise. So hindi masama ang philosophy. Pero yung mga sinasabi nila na gamitin mo ang ulo mo, ginamit yung ulo, hindi po philosophy yun. Kababahan po ng IQ yun. Wala pong masama sa philosophy, walang masama sa logic, kasi ito yung ginagamit po natin. Ginagamit po natin ito panglaban sa kulto, sa maling turo. Halimbawa, nasa Amerika ako, may nagsasabi sa akin, anong ebidensya? Naging speaker ako sa isang birthday. May nagtanong, anong ebidensya na mayroong Diyos? Gagamitin mo yung Bible? Hindi nga naniniwala dyan eh. Hindi nga naniniwala sa Diyos. Hindi rin maniwala sa Diyos. Sabi ko sa kanya, I am also a doctor of philosophy. I learned from philosophy that in every cause, there is an effect. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng bagay may pinanggalingan. Hindi basta lilitaw ang isang bagay na walang pinanggalingan. Hindi basta lilitaw, things cannot just exist without the Creator. So ano rin ang sabi ng Biblia? The universe, the world, the universe is the proof of God's handiwork. Kung wala ang Diyos, walang universe na ito. So anong sabi ng philosophy? In every cause, there is an effect. Tapos, sabi niya, papaano na? Sumampalataya ako sa Diyos. Pagkatapos, finally, what if I have believed in God and finally, there is no God? I have wasted my time. Ang sabi ko naman sa kanya, according to philosophy, it is better to put yourself in the safest place or area. For example, you have believed that there is God, or I have believed that there is God, and finally there is no God. The important there is, I have no guilt at all. What if you have not believed in God, and finally there is God, and you are eternally doomed to eternal punishment? You will repent, but it's too late. Di mas maganda na lang yung maniwala ka. That's philosophy. Kaya sabi sa akin, please don't frighten me. No, I'm not frightening you. I'm just telling you the truth. It is better to believe in God and you will lose nothing. So sabi niya, please help me to change my mind. Sabi ko sa kanya, I don't have the ability or power to change your mind. Just believe in God and God works in your mind. Yun po. Kaya hindi po masama yung logic at philosophy. Kaya ito, nagagamit natin sa pag-explain sa katotohanan. Okay, salamat po sa nagtanong at salamat din sa lahat na nakinig. God bless.